Tapos na raw ang maliligayang araw ng mga pabebeng kandidato. Hindi na kasi papayagan ng substitution o palitan po ng mga kandidato pagkatapos ng isang linggong filing ng Certificate of Candidacy mula October 1 hanggang October 8. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, inaprubahan na ng Unbank ang proposal niya kahapon. Sa ilalim nito, pag-iisahin po ang period ng filing ng COC at paghahain naman ng withdrawal at substitution. Ibig sabihin, mula October 1 to 8 na lamang pwede pong magpalitan ang unang naghain ng COC. Paglilinaw ni Garcia, pwede pa rin namang umatras o mag-withdraw ang sinumang kandidato pagkatapos ng October 8 deadline. Pero hindi na siya pwedeng palitan ng ibang kandidato maliban na lamang kung mamatay o ma-disqualify ang kandidato. Isa sa pinakakilalang kandidato na nag-substitute ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte nang palitan niya bilang presidential candidate ng PDP Laban si dating DILG Undersecretary Martin Dino noong 2015. Bagamat may umiiral na Omnibus Election Code, nilinaw ng COMELEC na pwede na nila agad ipatupad ang bagong patakaran kahit hindi na dumaan sa Kongreso. Tiyempo naman ang desisyon ng COMELEC Unbank dahil pumasa na rin sa House Committee on Suffrage and Electoral Reforms ang panukalang batas para amyendahan nga itong probisyon ng Omnibus Election Code tungkol din sa substitution. Sa ilalim kasi ng umiiral na batas, pwedeng palitan ng kapartido niya ang sinumang kandidato kapag namatay, na-disqualify o basta nag-withdraw. Pinapayagan ito ng COMELEC kahit tapos ng COC filing basta hindi lalampas ng November 15. Kaya ang siste, nagiging kalakaran tuloy tuwing COC filing na iba muna ang pinatatakbo pero pinapalitan din nila ng mismong kandidato ng partido kalaunan. Kaya para tuldukan ang ganitong kalakaran, inaprubahan na ng komite sa Kamara ang panukalang tanggalin sa Section 77 ng batas ang salitang withdrawal lang at isisingit na ang katagang permanently incapacitated. Ibig sabihin, kapag naging batas, papayagan na lamang ang substitution ng kandidato kapag namatay nga siya, na-disqualify o naging permanently incapacitated o nagkaroon ng mental o physical na kapansanan. Dahilan para hindi niya magawa ang kanyang tungkulin. Pero lisensyadong doktor daw dapat ang magsasabi nito.